May energy pa ba? Yes, meron pa. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo at sa tamuan ng Sentro Pagarian ni Diyos for giving me the opportunity na ipakilala ang ating guest speaker for today. Ipinanganak sa San Antonio, South Bambang, Nueva Vizcaya at panglima sa anim ng kakapatid. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology taong 1981 sa University of Baguio at naipasa niya kaagad sa isang take lamang ang kanyang board exam. Siya ngayon ay nagtatrabaho sa California, USA bilang isang chemical laboratory scientist. Clinical laboratory scientist. Mga kapatid, siya rin ay nagsisilbi bilang pangalawang pangulo sa Lunduyang Ilaw ng San Diego sa California. Ang kapatid natin ito ay naglalakbay sa iba't ibang mga bansa upang ipakalat ang salita ng Panginoon, kagaya ng mga bansang Singapore, Hong Kong, Abu Dhabi, Dubai, Paris, France, Qatar, Hawaii, and finally here sa Taiwan upang makisa sa ating ika-4 na taong anibersaryo. Hermanos and hermanas, I'm proud to present to each and every one of you our guest speaker for today. Please help me welcome Hermano Edwin Lacanilaw Mingato. Mukhang maliit ay yata ang mistakes nila. No? Bago ako magpatuloy, gusto ko lang dugtungan yung sinabi ng kapatid na Sister Diana na marami na kaming napuntahang mga bansa, which is different groups. Pero tama yung sinabi niya na bakit ibang-iba yung energy, iba't iba yung feeling namin na dumating. Kasi may mga napuntahan ako, pagdating ko doon, parang wala lang. Yung bang pag-welcome, parang, ay, hindi tayo welcome dito. Pero dito, kausap ko pala kapatid na Pangulo, marami na ikwento. Sabi ko, iba-iba yung pakiramdam. At bago ako magpatuloy din, gusto ko pasalamatan yung mga ibang kasama natin na hindi daw grupo ng Pagarian ni Diyos na they are just invited ng mga kasama natin, yung mga nasa likod. Palakpakan natin mga kapatid. Hindi pa lang yung mga espiritista. Lahat naman ho na naniniwala na sa espiritu ay sinasabing espiritista. Who knows? Baka ito na ang mga future members nyo, yung mga nasa likod na pinipilit kong tumayo kanina. Kaya, again, ako na mag-welcome sa inyo. Kasi mukhang miyembro na rin yata ako ng Pagarian ni Diyos. Di ba? Hindi ko alam kung paano. Dahil 3 beses kong inattempt na dumating sa inyo. Pero ngayon sabi ko, at this time, I have to make sure na makarating ako sa inyo. At ang imbitasyon naman is, I could feel na mula sa puso. Hindi yung imbitasyon na kasi wala kami may ibang makuha. Diba nga ganun ba? Yung bang second choice. Kaya yun ang na-feel ko, sabi ko, ay, tutuloy ako. Again, sabi ng Pangulo, yun daw tema. Bago ako magpatuloy sa, marami ako, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, mukhang nasabi sa lahat ng kapatid na yan. She was so worried with the time, pero ilang oras ang pinagsalita dito, di ba? Worried na bakit hindi na matapos. Siya naman ang mahaba, pero okay lang yun dahil marami tayong natutunan. O, sino bang mga hindi nakinig? Sabi ko kanina sa Pangulo, kailangan attentive kayo. Kasi mamaya, unos, may mga premyo, di ba? May mga premyo na
Hindi man lahat, pero tayo kanina, okay, sa mga BGNS, ang nakita ko kanina bago tayo nag-umpisa, alam niyo ba ito, puti yan eh. Puti. Diyan nang galing yung kubul. Kasi lang kayo, parang, ano yung, parang sa lamok? Kulambo. Na talagang tinutluman tayo. Nung bumaba na yung protector, lumabas ang malaking ibon. Hindi ko pwedeng sabihin dab, kasi ang dab maliliit, di ba? Malaking ibon ang puti. Lumipad na ganyan, nagtalsik na yung mga gifts. Karamihan ang kulay ginto. Kaya mapapalad kayo. At tama yung sabi ng kapatid kanina na kung sino man ang mga hindi nagpunta, it's their loss. Dahil maraming blessings. At isang loss sa kanila, hindi sila nakakita ng mga artista dumating tulad namin, di ba? Mga artista galing Amerika, Pilipinas at Canada. Aba, bibihira mo yun. Pag na-invite ko na artista, magbabayad kayo, hindi ba? Kami libre. Dahil hindi na kami magbenta sa Amerika. Kaya napupunta na kami sa ibang bansa. Anyway, yung tema natin, yung tema natin pang araw-araw na, pang everyday na session na yun eh. Kaya lang, yung sinabing, babasahin ko lang, Efeso 4:31, di ba? Sino may Biblia sa inyo? Wala may mga Biblia? Sino? Be honest, sino may Bible? Ilan? Diba? Sino may cellphone? Di ba nakakalabot mga kapatid? Magkano ang presyo ng Biblia? 200 something, di ba? Magkano ang presyo ng cellphone? Libo-libo. Pero meron tayo. Yan ang tinanong ko din sa aking mission. Sabi ko sa Hong Kong nun, ilan ang may Bible? Kukunti. Ilan ang may cellphone? Lahat sila. Sabi ko, tapos sabay tawanan sila. Ang cellphone nila, pagandahan ng case. Meron pang kumikinan, di ba? Yung mga may Bible, anong case nila? Dyaryo. Nakakalungkot. Ito sinasabi ko para hindi kayo husgahan. Yan mga ugali natin. Na yun sinasabi, pang material na bagay, yun ang pinapangalagaan natin. Yung salita ng Diyos na Biblia, kung minsan nandyan lang sa sulok. Di ba? Isang lesson na yun. Pero yung tema natin, ito babasahin ko lang ha. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan. Mayroon si Marites. Diba? Kadaldalan daw. Maritesan yun. At panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Okay. Diba sinabi ko gabi, napakahirap po ang manampalataya lalo na sa mga espiritista. Ano ba ang mga pinag-aaralan natin? Ito, makinig. Mas hindi kayo mga espiritista, siguro may mapupulot naman kayo. Kung ano yung gusto nyo kainin, yun ang pulutin nyo. No, mga kapatid, yung mga imbitado. And I'm so proud na dahil sa pag-imbita sa inyo, binigyan nyo ng importansya yun ang imbita. Dahil siguro sabi ng Diyos, pumunta ka doon, may makikita kang artista dumating. Ito ba, di ba? Kaya, tulad sinabi ko, makinig kayo at mamaya siguro may mga premyo. So, yung tema, ay yun ang mga ugali natin eh. Yun ang mga ugali na dapat nating alisin. Na kung itong mga ito ay nasa atin noon, sinasabi ng banal na Espiritu, mga bihis kayo ng malinis. Dahil ito ang nakakasagabal bilang isang nananampalataya sa Panginoon, na nandito pa rin itong mga ugali ito, paano mo sinasabing nag-grow ka bilang isang nananampalataya? Huwag mo na espiritista. Kayo, I'm sure meron kayong Diyos, meron kayong pinaniniwalaan. Pero kung ang mga ugaling ito ugali ng bawat sino, Espiritista man, Katoliko man, Iglesia, maski anong sekta ng pananampalataya, may mga ugaling ganito. Ito rin ang pinag-aaralan nila. Walang relihiyon, walang samahan na nagtuturo ng masama. Hindi ko alam kung meron talaga. Pero
wala. Kaya pag yung mga pag-uugali natin, na pag nakarinig ka lang ng konti, ano na yung tenga mo, lalo na sa mga atin dito, nag-aaral, yung bang isang parte ng katawan, yung dila natin, napakadelikado yan mga kapatid. Pag nagsalita ka ng konti, ayan, parang sunog. Kaya yun ang mga dapat alisin. Yun ang para masasabi natin, umangat ako, nag-grow ako bilang isang nananampalataya sa Diyos. Na sasabihin mo minsan, paano? Kasi maraming sa mga nandito, ano kaya yung espiritista? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, may nagtanong sa akin minsan, Edwin, ano ba yung religion mo? Sabi ko. Hindi ko masabing religion eh. Sabi ko gano'n. Pero ang ibig sabihin kasi ng religion, it's something na in relation to the Supreme Being. Eh sino ba ang Supreme Being? Ang Panginoong Jesus, ang pangalan ng Panginoon. So, it's a religion. Ngayon tinanong niya, ano ba ang pinanampalataya mo? Tanong ko sa kanya, nakikita mo ba ang Diyos mo? Sabi ko, hindi daw. Anong pinaniniwala mo? Holy Spirit, yun ako. Kasi hindi natin nakikita ang ating Panginoon, Holy Spirit. Dahil nandun sa John, ang Diyos ay isang Spirito, hindi ba? Sinabi din sa kanina, kung hindi mo kilala ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, hindi mo alam ang daan, paano ka pupunta sa Ama? Na sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, na kung sino man ang hindi dadaan sa akin, hindi makakarating sa Ama. O, naririnig niyo ba yun? O, sa mga nag-aaral, naririnig niyo? O mukhang hindi niyo napakinggan yung pag-aaral na yun. O walang Biblia. So, napakaganda ho ang mananampalataya. Ngayon, tutugtugan ko po yung dito sa Efeso. Babasahin ko po sa 32. Efeso 4:32. Sinasabi doon ay maging mapag-ibig kayo sa kapwa. Kapag naalis na yung mga sino may Bible? Pakibasa nga, hindi ko na makita sa liit ng akin. Efeso 4:32. Kung sino yung una, may premyo. Pag nawala na sa atin yung mga ugaling hindi maganda at nagawa natin umibig at magpakumbaba at magpatawaran sa mga nagagalit sa mga kaalitan natin, nagagawa natin ng tutuling bilang isang nananampalataya. So, hindi na bago yung tema eh. Yan ang ating pinag-aaralan every Sunday. Na kung natanggal na yan, the word itself, naiisa, pag-ibig, nawala na lahat yan. Pag marunong ka nang umili, marunong ka nang umintindi, may pasensya ka na, marunong ka nang magpatawad. At napakahirap, mga kapatid, magpatawad ng kaaway. Diba? Sasabihin mo, paano mo patatawad? Kaaway ka, di ba? Sino pa una yung kaaway? Tanong. Sarili ninyo, di ba? Kasi kung minsan, napuhihila yung pintig ng laman kaysa sa espiritu. Pag oras ng gimong, sasabihin, pagod ako. Pero pag may nag-imbita ng kainan, di ba? Maski pagod ka, nangunguna ka. See? Natatawa tayo, pero yun ang totoo. Sabi nga ng kapatid kanina, kung ano ang pwede mong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas, lalo na sa pagtulog, lalo na tungkol sa mga Diyos, gawin mo na ngayon. Dahil bukas hindi mo alam kung magigising ka. Every morning, every day is not guaranteed. May mga napapalitan ako, batang-bata, bukas patay. Ano nangyari? Na-disgrasya. Ngayon ang tanong ko, nakahanda kaya siya umarap sa Panginoon? Kayo ba? Nakahanda na ba kayo?
So, ibig sabihin, hindi ka natatakot na sa kamatayan, kapatid. Dahil nandito na, yun ang pinag-aaralan. Okay, ang mga tatlong katangian ng isang espiritista, ito ay isang revelasyon mula sa kapatid na Trinidad Estrada. Ewan ko kung bakit paano napunta sa akin. Binigay sa akin ng matanda sa akin to. Ilang taon na sa akin. Ngayon, yung talaytayan mo is Trinidad Estrada, 6:15 ng gabi, December 1st, 1941. So ito is galing na sa mga nasinaunang henerasyon natin. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa akin ito. Na talagang ingat-ingatan ko dahil ito nga ang dapat nating ugaliin bilang isang mga espiritista, tunay na espiritista. Bakit ko sinabing tunay? Marami naniniwala sa espiritu pero wala namang kawag-gawa, hindi naman marunong magbigay, hindi naman marunong mag-share ng pagkain, mga ganun ba? Kaya tatanong ko, okay, espiritista, tunay ka ba? Nasa iyo na ba yung isang butil ng mustasa na kailangan mong paramihin at ipamahagi sa kapatid? Ito ang mga ugali. Ang isa, hindi nagagalit. Ang isa, hindi natatakot. Ang pangatlo, hindi nalulungkot. Okay, bakit nagagalit ang isang tao? Dahil inaakala mo, yung nagtatapwa mo, may ginagawang masama sa iyo. Iniisip mo, yung utak mo, nag-iisip ng hindi maganda, kaya nagagalit ka, ganito. Pero kung alam mo lang na yung kapatid mo, yung kasama mo, ay walang ganong iniisip, hindi ka dapat magalit. Okay? Ngayon, nagagalit ka ngayon. Alam mo kung bakit? Sumisingil na sa utang. Diba? Nagagalit sila. Yung mga humiram, pag sinigil mo, nagagalit. Ito, tandaan natin mga kapatid. Pag ikaw ay nangutang o humiram, iba yung hingi sa hirap. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Tandaan natin yan. Ngayon, bakit ka naman natatakot? Ano ang unang kinakatakutan? Kamatayan. Bakit ka natatakot mamatay? Dahil yung leksyon natin kanina, yung pangalawang katauhan mo, pang-material. You're so attached sa mga material na bagay na sabi ng kapatid kanina, yung pinakamaganda, ikikip mo, yung ayaw mo rin. Kasi masyado kang attached sa bagay na yun. Bakit pag pumanaw ka bukas, may dadala mo pa yun? Alam mo ba kung anong gagawin sa'yo pag ililibing ka na? Baka mamaya hindi na tayo damitan, di ba? Balutin ka na lang ng kumot, hindi mo na alam. Ayun. Kaya, natatakot. Natatakot na masapawan ng kasama, ay kailangan ganito. Kung meron siya, meron din ako. There's the competition. Kung tungkol naman sa matungkulin, ay si Hermana Elizabeth Pangulo, kailangan maging Pangulo din ako. Lahat gusto maging Pangulo. Pero, bilang isang mga nananampalataya at maglilingkod sa Panginoon, hindi humadali ang isang officer ng mga samahang ganito. Dahil kung ikaw ay isang Pangulo, at nagkamali ka sa pag-akay sa mga malaking kasalanan. It's either na ikaw ang matisod, ikaw ang magtitisod sa mga. Kaya mahirap iba-balansin mo. Ang pagiging Pangulo, hindi lang mo yung sinasabing, ay Pangulo yan. Hindi na kukuha sa formahan, hindi na kukuha sa status ng buhay, hindi na kukuha ko ng itsura mo. Ang importante, ang isang namumuno, marunong umakay sa mga tupa. Dahil malaking kasalanan yun. At saka, pag ikaw ay isang Pangulo, ikaw ang neutralizer. Pag may, hindi naman nawawala yung mga alitan, yung mga hindi pagkakaunawaan, tulad dito, may mga kapapaan, di ba? Iba ugali ng mga Ilocano, ang mga Ilocano, kuripot. Ang mga kapapaan, mayabang. Ha? Yun ang in general na Pero, meron kayong isang mithiin. Bakit hindi na lang yun ang pagtuunan yun ng pansin kung ano yung maganda at makakabuti sa samahan? Narinig ko yan sa isang kapatid na it's a diverse, which ibig sabihin, iba-ibang, may
iba-iba ang ideas niya, di ba? Pero ay isa ang mithiin nyo is mapatibay ang samahan na nakuha na ginawa ninyo. Yun ang pagtuunan nyo naman. I-set aside nyo yung mga negatibo, yung positive. Ang dapat natin gawin. Yun ang may share ko spiritually. Pero total, sabi ko, may oras pa naman. Ako yung magkukwento ha. Magmamarites tayo. Pero hindi marites na nakakasama, kundi marites na nakakabuti at mapupulutan ng aral. Meron bang kasama na ang pangalan ni si Eduardo dito? Meron bang nangangalan ni Eduardo? Wala? Edward? Wala din. Okay. Pag-usapan natin ang buhay ni Eduardo. Nagugutom na ba kayo? Sabi ko kanina, kumain kayo ng breakfast dahil gugutumin kayo. Kaya ako inilas na hiningi na ako ipanghuli dahil nakikita ko sa mga pinupuntahan ko. Pag malapit naman, hindi na mapakali ang mga tao, which is hindi tama. Okay, tulad na sinabi ko, ang haba, ang layo-layo ng pinanggalingan ko, tapos puputulin ko sharing ko, ay hindi na ako babalik. Diba? Nag-effort ako, lumipad ako ng ilang oras. 18 hours na kahit ang flying ko. Tapos magsasalita ko, wala ko isang oras. Paano may yung aking may mabahagi? Anyway, si Eduardo po, pinanganak ko doon sa isang anak ko ng magsasaka na dati hong metodista na naging espiritista dahil sa isang dahilan ng sakit. Itong si Eduardo, every Sunday, meron yung grupo sa Methodista. Nakikijoin siya ng mga church sa yung mga Sunday school ng bata. Pakinig kayo. Pakinggan nyo lahat ng mga detalye. Ngayon, sa umaga nakikijoin. Kasi ang masaya ang bata, siyempre kung sasama sa mga. Pero at the end of the day, nilalagnat na si Eduardo. Sabi ngayon, ilang Sundays na doon, nilalagnat. Ngayon, sabi na nanay niya, huwag ka na pumunta dyan, sumama ka na doon sa kapilya ng espiritista. O ganun ang ginawa ni Eduardo. Every time na nagpupunta yung nanay sa kapilya, kasi huwag ang tercera lunes, gano'n, natutulog si Eduardo, wala naman siya alam. Hanggang sa nagkaroon na natapos ng elementary, natapos ng high school. Pero nung high school na si Eduardo, meron yung grupo ng mga iba-ibang sekta, Katoliko, Iglesia, lahat na meron yung literary musical contest na sinasabi. Eh si Eduardo marunong mag-declaim. Ang kanyang pyesa is, I am a politician. Ang tatay kasi ng Eduardo, isang politician, mahilig sa politiko. Ngayon nung araw na yun, nagabi ng contest, may sakit si Eduardo na yung nosebleeding, madaling mag-nosebleed. Pero yung oras din na yun, ibinigay, nagkaroon ng mga cake. Alam mo yung word na KKEP? Hindi FYS ngayon mas social ang tawag niya. Yung kapisanan ng kabataan espiritista ng Pilipinas. Meron si Eduardo, meron siya mga mentor na binigyan siya ng scholarship fund na in-cash 200 pesos. That was 1973. No. Yeah, mga 1973. That's 1973. 200 pesos. Ngayon, doon sa musical contest, nag-second lang si Eduardo, ang nanalo Katoliko, pangalawa espiritista. So, natapos yun, hanggang sa nagkuleyo si Eduardo, ang pangarap ni Eduardo is maging isang doktor ng medisina. Pero ang kinuha ni Eduardo, hindi naman medisina yung medical technology sinasabi. Ngayon, nung palapit na ang medtech, sabi ng tatay ni Eduardo, tama na yan anak, wala tayong pera. Eh magsasaka ka, paano ka makaka-afford ng medicine, di ba? So, ganun na nangyari. Hanggang sa, nung natapos na si Eduardo, nagtrabaho sa isang nag-volunteer sa Nueva Vizcaya Regional Hospital na naging PRH ngayon sa mga taga-Isabela na nasa Moyopong. Tapos, na-destino si Eduardo sa Kabatuan Isabela. Sa Kabatuan ngayon, hindi nawala yung punla na equal sa kanya ng bata siya bilang pagka-espiritista. Every Sunday meron na siyang contact na tricycle, umiikot sa mga kapilya. Hanggang sa si Eduardo, nagpunta sa Luna, kung sino man taga-Isabela, Luna Isabela, isang kapilya na nakuraw
Ay, atay ko na ito na panaw, ti floor na daga, ang upuan is yung biniyak na kawayan. Ngayon, di nandun si Eduardo, sabi ng batlaya, yung protector na dumating, anak, lumapit ka, bibigyan kita ng salaknib na mapanje balasi tao. Di, kung akin na bakit pupunta ng kagagraduate ko, i-enjoy ko yung buhay ko. Di, yung salaknib na yun, itinago ni Eduardo. Talagang, ano na, ilumang-luma na. Ngayon, nung dumating na si Eduardo, may kapatid siyang, si Eduardo, may kapatid na nagpunta ng Spain as domestic helper. Nalipat ng Canada, nung nagpunta yung kapatid niya sa Canada, hindi pinay-sponsor si Eduardo bilang isang houseboy. Nagtrabaho ang houseboy. Ngayon, sa Canada, nakuha niya ang citizenship niya sa Canada. Tapos yung nanay naman ni Eduardo, nasa Amerika. Ipinistisyon si Eduardo. Ipinasis ni Eduardo ang petisyon sa Canada, kaya napunta sa Canada. Ngayon, sa Amerika, nung nasa Amerika na, isang kapilya naman, na, ano yung garahe? Sabing ganun ng banal, anak, pagbutihin mo ang pagsisilbi, manunong kulong ang isang officer dito sa grupo na to. So, yun lahat, sabi ko, hanggang sa iniisip ni Eduardo, ito pala ang buhay ni Eduardo. Ngayon si Eduardo, napunta ng Singapore, napunta ng Hong Kong, napunta ng Abu Dhabi, napunta ng Dubai, napunta ng France, napunta ng Qatar. Ngayon, year 1923, June 23, dumating si Eduardo sa Taiwan. Ngayon, ang tanong ko, sino si Eduardo? Totoo ba yan? Ngayon si Eduardo, ano ang pangalan ni Eduardo? Ano ang pangalan ni Eduardo? Ano ang pangalan ni Eduardo? Pag tinanong ang pangalan, it should be full name, di ba? O ano yung L? May nagtanong sa akin, totoo to, kilala niyo si kapatid na Ismer na sa Hong Kong? Ismer na Parinyas. Direktor ng medium yun. Sabi gano'n nung punta ng Hong Kong. Kapatid, ano yung L? Sabi niya gano'n. Lovable! Sabi ko gano'n. Sabi ko, nakatamag kasta. Kapatid, tinanong mo, hindi ko ayaw mo manibala. Kasi ginuha yung full name. Kasi sinabi ko naman. Ngayon, kung si Sister Diana, ay kung may Princess Diana noon, namatay na, di ba? Pero Hermana Diana is nandito. I need your help. Please, pakidala ko ito ay, hindi ko to, no. Which one? Huwag niyong isipin puro premyo ito, mga gamit ko at saka gamit na kapatid ko. Ako kasi, yung bang pupunta ko sa isang lugar, kasi hindi natin alam kung makakabalik pa ako, di ba? Yung assistant mo ako. Na sinasabi ko, hindi, huwag naman po sana, Lord. Kasi hindi mo alam kung makakabalik ka pa o hindi. I make it the point na kung maski mahirap po ang buhay na sinasabi ng kapatid kanina na we are from the United States of Agri-Grigat. Hindi ko alam yung Agri-Grigat ha. Amerika ang alam ko, siya tinugtungan Agri-Grigat. Which is totoo, mahirap din. Pero sa awa ho at guidance ng ating pauna, ito, kapatid, sabi ko na ako may ticket. Hindi, nihatay ko pa yung aking ticket. Mahirap din ang gumaya. Pero pag dumating na yung time na magmimisyo ka na, sasabihin ng amo mo, mag-overtime ka, nandyan ang pera. Tapos, pagdating ng Marso, wala ka lang ang kapatid ko. Yung ginamit ko dito, papunta rito, bonus ko nung March. Every year meron kami
goal sharing sa company. Binigay nung Marso, nung nakita ko yung binigay ko agad, ito ang paggastos ko papunta Taiwan. So, hindi na galing sa regular na sahod. Ngayon, sabi ko, bakit kaya pag nagkakaroon ako ng bonus, hindi para sa sarili ko? Naipapamahagi din. Dumating ang mga bisita, may bonus ako, yun ang ginamit ko. So tama yung isang sabi sa akin na, ang pera dadaan lang sa palad natin. Huwag nating gawing Panginoon ang pera. Huwag nating santoin na kabibilan mo, nasa upakan, dami mong binibilang. Napakbay humingi sa iyo, wala akong pera. Mamaya, mawala yung binibilang mo. Diba? Kaya tama yung sabi ng kapatid na, where to share? Kung ano dapat natin i-share. Ngayon, I got 7 na regalo. Bakit 7? Tanong ko sa mga nag-aaral. Ano bang importansya ng 7? Yun ang numero ng Panginoong Jesucristo. Ang numero 6, ano yun? Yung na hindi natin kasama, yung mas mababa. Kaya, mas mataas ang Kristo kaysa kay demonyo. Sa Islam siya tayo 7. Ano ba na kapag? Nandito lahat. Meron pa isa? Okay, para ho walang bias, hihingi ko po yung ating registration. Kaya tinanong ko kanina, nagpapirma ba kayo lahat? Wala akong daya ito. Actually, yung mga kasama ko sa hotel, wala akong sinabi, pero nakita na nagbabalita. Ang mga nasa registry natin is up to 47, tama, 47. 47 lahat. Ngayon, mas kinakasulat ang mga pangalan ninyo dito, hindi ko naman kayo kilala. Okay? Ang tatawagin ko numero, ha? Yun ang pag tinawag ko ang numero, at yun ang pangalan nyo, magtatanong ako sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, magiging attentive kayo. Ngayon, ang mga numero na tatawagin ko, kinuha ko mga birthday ho ng mga missioneros. Ang una ko tatawagin number 4, birthday ni Diana. Yun ang number 4 years anniversary ninyo, di ba? Ang number 4, Vanessa Luluzo. Vanessa? okay, kapatid. Ang tanong, kumbaga sa ano, para bang nasa Miss Universe beauty pageant na tayo. Kung nakinig tayo, may sasagot. Ang tanong ko sa iyo, naisulat ko ng 7 na questions. Ang tanong ko sa inyo, ano ang full name ni Eduardo? Edwin L. Okay. Halika na kapatid. Kung tatanungin ko yung L, baka mama yung labo po, mapaparami ang regalo mo sa akin. Sandali kapatid. Ay, di ba? Sandali kapatid. Baka naman pala laki. Ay, ito. Thank you. Next one is number 6. Ang assistant ko, wala kang bayad pero kailang pagbutihin mong trabaho. Number Reynaldo de la Cruz. Reynaldo. Okay. Reynaldo de la Cruz. Membro ka kapatid? Okay, membro ba siya? Kasi ngayon ko na nakita. Nag-joke lang. Kasi marami nga mga miyembro. Sabi ko, ilan ang miyembro dito? Ay, may mga 50. So marami pa. Ang tanong mo kapatid, may Biblia ka?
pasensya na. Ang next na question mo is, saan mo matatagpuan ang panalangin Jesu Cristo sa kanyang mga alagad? Ito ay binabasa every Sunday. 1:17, 1 hanggang 26. 26. 26. 1 to 26. John 17. Okay, halika. Okay, picture na naman. Okay, ang next number is 17. 17. John Lloyd Miranda. MC. Tulad ng sinabi ko, hindi ko alam ang mga naisot pa, mga numero na tinitingnan ko para walang bias, di ba? John Lloyd. Ang tanong, ilan ang misyoneros ngayong araw na to? Ilan ang Pilipinas? Ilan ang California? Ilan ang Canada? Sabi ko kanina, kailangan maging attentive kayo, ha? Bali, lima po lahat, dalawa pong taga California, dalawang Canada, isang Pilipinas. Baliktad nga. Baliktad yan. Dalawang Canada at dalawang California, Oh, ilan ang Canada? dalawa po. Tapos isang Pilipinas. Taga sa Pilipinas. Mali. Last chance. Ulit mo na. California. Isa lang. Okay. Ilan ang California? Isa lang. Isa lang. Alam mo sa Pilipinas? Pilipinas, isa. Bigo mali pa. Huwag ka mga pinasagot ko. Okay. Since na siya, MC siya, nagtrabaho naman, siyempre kung sino nagpagod. Sino yun? Tanong, sino mga Californians? Sir po, Sir Edwin L. Mingala. Mingala, tapos po Tapos yung pangalawa, Hermana Diana Lynn Pontanillo. okay, Diana Pontanilla, hindi Diana na namatay. Diana Lynn. Hindi na yung princess, tawagin mo na na saint na yan. Hermana. Hermana Diana. Sino? Sino yung dalawa? Si Hermana Nenosita. Suge. Tama, sugoy. Suge. Kumabawi ko na yata. Pilipinas, Eko. dalawa, di ba? Sister Elizabeth and Sister Mencita. Nenosita Suge. Ano ang pangalan? Ito na. Ano ang pangalan ng galing ng Canada? Si Hermana Juliana Ragwan. Pwede na. Kasi nagmamadali ka pa eh. No, eh. 10 minutes more. Okay, next one is number 28. Oy? Ayan. 28 is Tintin passes. Ay, Tintin passes. sinuswerte. Number na. Ang tanong kapatid, ano ang doktrina ng Espiritista? What is the Spiritist doctrine? Walang coaching ha, para maging patas. Sa labas ng kawang gawa,
Nagturo ka. Hindi, tinuro. Ay, walang kaligtasan. Yun ang Spiritist okay. Alam nyo ba, sino ang hindi nakakalam mga kapatid? Ha? Bakit binabasa nyo? Ano kaya yun? Yan ho ang doktrina natin. Sa labas ng gawang gawa ay walang kaligtasan. So, ang gawa natin, charity, pagbibigay. Okay. Para taking. Ang susunod, yung bang mga bisita nasa huli, Eh, bigyan mo sandali ko sa kanya. o ito mo. Sana all. Couch. Sana all. Couch. Tatawag ako ng mga bisita. Nasa hulihan daw meron yun, no? Nasa hulihan. Sa ulit. Ito, may ano dito tayo, ano? Sino ang bisita? Number 45, Julie. Sino ang Julie? Wala namang Jackie dito, Julie. Kamali daw po na. So walang Julie sa inyo? Sino naglista dito? Julie. Julie. Jackie o Julie? Okay. Kapatid na Jackie, halika, may tatanungin na ako sa iyo. Sister, come on over. Come on down. The price is right. Ito, ang tanong ko sa iyo is kung magugustuhan ko yung sagot mo ha, sino ang Si Ate, ano, si sabihin mo pangalan? Ella po. Ella. Hindi ko, ay, Castillo. Ella Castillo. Ella Castillo. Ay, Corbito. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang napulot mo dito sa pagpunta sa grupo na ito? Sige, bigyan mo ako ng tatlo para mapulot. Lesson. Ano po, ang pagtulong sa kapwa at maging buting tao at hindi po mananakit sa ibang tao. Mga kapatid, first time yan dumalo, may napulot na kaagad. Sana kapatid, sa pagbalik namin, o pagbalik ko, I hope Balik mo lang ha. eh makikita ko na miyembro na pa ng Sentro Pagarian de Diyos. Taga saan ka sa atin? Sa ano po, Mindanao. Saan sa Mindanao? Sako. Maraming espiritista sa Mindanao. Actually, may invitation ako doon na nakahang. Hopefully makakarating ko doon. Marami tayo mga kapatid doon. Okay, bilang isang bisita, ito para sa iyo. Konting bagay pero mula sa puso at mula sa mga kapatid mo, mga espiritista. O, kapatid na natin ito ha. O, tandaan na inyo. Mahalay nyo, di ba sinabi ko sa inyo, may isang darating sa inyo na hindi natin alam, hindi nyo kilala, pero mga kailangan ng tulong. Baka yung paghingi ng tulong, hindi pala hingi kundi pagbibigay ng tulong sa inyo. At baka ito na mga kapatid. Thank you. Ay. O, mamili ka ng pangalan dyan. Hindi mo kilala yung mga yun. Okay, may dalawa pa ho, pero mga panlalaki daw. Pero yung mga may babae naman is may asawa, di ba? Pero, to be fair, kasi ginawa kong tatlo sa babae. Ito walang ano, hindi namin kilala yung mga nandyan. How about Jepoy Manalo? Jepoy. Oh, okay. Come on over. Come on then. Okay. Dalawang question siguro dito.
ay mga Kaninong birthday? Not necessarily ng birthday ng tao. Ano ang pinag-iiriwang? Ano ang kaninong birthday? Ngayon po mga anniversary na. Very good. Pinang Celebration. Magaling ako. Isa pa. Saan matatagpuan ang tema natin ngayon? Efeso 4. 4 ba yun? Sa 8? Sa Biblia. 31? Saan matatagpuan? Peso Ay, 4. Very good. Ang last kapatid. Last but not least, Tom Sarmiento. Tom Sarmiento. Nandito pa ba si kapatid na Tom? Nasa CR? Baka na si O umuwi na? Okay. Habang nag-CCR, anong... Do we know for sure na napunta sa CR? Or I'm just guessing. Habang hinantay natin, mga kapatid. Okay. Ano na gamit? Additional kwento, hindi makakitesto. Idadagdagan ko po yung, ito makakapagpatibay ng pananampalataya natin. Isang dahilan din kung bakit ako nandito. Siguro sabi niyo, ang hermano nakaping. Diba? Pag nakikita yung ping, sabi niyo, nai-in love, diba? Kulay rosas. Pero ang kulay ho na to is pinili ko nung cancer month para sa mga may cancer. Ngayon meron akong kapatid na hindi lang kapatid, very close na friend na nagkaroon ng karamdaman ng cancer of the tongue. Sabi ko sa kanya nung umalis ako, ayaw ko magsalita, hindi nakikinig. Diba? Hindi niyo mapupulot ang lesson. Sabi ko sa kanya, Lisa, sabi ko, buong ang palaya. Yun nga mga masasamang tao na sinasabi natin is nabibiyayaan pa. How much more sa ating hindi naman masama? Just keep smiling. Ginaganon ko. Pero hindi ko alam talaga sasabihin ko, napakasakit. Na kung minsan sasabihin mo, napakabait na tao, bakit nangyari ito? Pero yung the word na bakit, huwag yung aanuhin. Dahil para yung pag tinanong yung parang sinisisi yung Panginoon. Na sinabi kanina, lahat ng nangyayari, hindi parusa. Yung dumadamari, hindi parusa. Binigay, inalaw ng Panginoon para mapag-ano mo kung ano yung nagawa mong mali. Para pagtibayin. Ano siya ha? Very generous. Pero meron pang gusto ang Panginoon na gawin niya para. Sabi ko, ang pagpunta ko ako ng misyon na ito, parang pangalawa doon sa pamangkin ko namatay. Ito'y para sa iyo. Kaya naisipan kong mag-ano na lang dahil may cancer o yung aking kaibigan at parang kapatid na rin. Ngayon, in addition doon sa anak ng kapatid ko, yung ALS sa mga nurses dito, may mga yun ang tinatawag na amyotrophic lateral sclerosis na namamatay ho ang ugat mula sa paa, ang last ho yung puso. Sabi ng doktor noon, 3 buwan ang buhay. Ay sabi ko, hindi. Atin. Yan. Siya ho ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, ang kapatid ko, dahil sakitin, napagaling ng espiritista. Hindi nagpakasakali yung nanay ko. Hanggang sa yung nanay ko naging medium. Ang tatay ko na dating metodista, naging director ng distrito. Doon ako namulat na yung si Eduardo, pasama-sama. Doon na, siya yung nasipsibugan. Na nandun din sa Bible na habang bata pang yun na aaralan mo siya ng mga magagandang bahay at pagdanda niya. Yun ang pinanindigan. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ito papa. May word na extension. Humingi tayo na extension sa Panginoon. Yung 3 buwan, naging almost 8 years namin inalagaan. Mahirap. Yung pamangkin ko, sabi ko nga, nawala. Sino na magtutuloy ng mission? Kasi nagmi-mission din siya. Maawain din. Very generous din. Pero nawala. Pero sabi nga ng kapatid ko, bakit ka maninisi? Panginoon Jesucristo ay namatay nga tayo pa kaya? Yun ho ang dahilan. Nakipag-compromise ako kaya isang dahilan kung bakit ako nandito.
Lord, sabi ko, bigyan mo pa ng buhay. Gusto na ngayon makasama ang pamangkin ko at tuloy-tuloy ang mission. After almost 8 years na walang pamangkin, sabi ko sa Panginoon, ay tapos na ang mission. Hinto na ako sa pag-mission, di ba? Kasi wala na yung pamangkin ko eh. Hindi, mga kapatid, habang tayo nabubuhay, tuloy-tuloy ang mission natin sa bawat isa. Yun ang pinaninindigan ko ngayon. Ngayon ang mission ko is para naman sa aking sarili. Sabi nga kanina, nasa bonus area na ba? Pero hindi, nandito pa rin ako sa mga kabataan. Dahil kung mas, sabi yung bata kayo, mas bata ako, nagpapatubo pa lang ako ng buo. Kaya mas bata ko. Kaya mga kapatid, napakaganda. Yung gusto kong maging doktor, hindi natupad dahil hindi yun ang loob ng Panginoon sa akin. Kung naging doktor ako, nandito ka kaya ako ngayon. Baka iba, di ba? Baka puro pera na lang hinahawakan ko. So, lahat ng nangyayari sa buhay ng bawat isa, may kadahilanan yan. Yun nga papunta ko, ang pag-mission, hindi madali. Lahat ng pinuntahan ko bansa, sa flight pa lang, titignan na kung gaano ka-patient. Ang Philippine Airlines, ayaw kong airline, bakit doon ako napunta? Dahil mura. That time. Ano nangyari? Kinancel ang flight. 6 o'clock in the morning ang flight ko. Napunta sa gabi. Naurong na naman na isang oras. Sabi ko, huwag naman makancel. Tinawag ang Philippine Airlines, bakit ganito? Wala akong magagawa. Ngayon sabi ko, bakit ako mahahirap? Bakit magagalit? Sa kanila aeroplano din, maski anong gusto nilang gawin, di ba? Kung magagalit na hybrid ako, baka yun na wala pa naman yung tinawag. Last call, do we have Tom Sarmiento? Kung wala po siya, we'll give 1, going once, going twice, 3 times. So, cancel na po yun because we don't know what it is. Susunod po is Jomardi Rodriguez. Jomardi Rodriguez. I hope nakinig ka kanina, kapatid? Nakinig ka sa mga nagsalita. Ilang taon yung pinakamatanda sa mga misyoneros? Nakinig! Hindi miyembro pero nakinig. Ito yung para sa iyo kapatid, mula sa puso ng mga espiritista. Yan sana ito ang umpisa at patuloy-tuloy ka na magpa-imbita. Kung sino man ang nag-imbita dito, dagdagan nyo ang invitasyon dito pag may mga ganito, pag linggo. Ikaw nag-imbita. Very good. Yan ang tukulin din natin. Di ba daming Pilipino dito? Na kung minsan pag okay na, wala silang mapod. Halika, sama ka sa amin. Iniimbita nyo sa mga Diyos, di nandito. O di ba yun ang sinasabi, akain ninyo ang mga kapatid nyo, hindi lang kapwa espiritista. So, ito na. Dumadami. Thank you very much for coming. Na sana magkita pa tayo muli. At siguro, pagbalik officer na to. Yun lamang aking message share. At sa mga wala kung sabi niyo hindi kayo nabigyan ng premyo, di ba meron ng premyo? Yung bang lahat ba dito nabigyan ng sombrero? Yes po. Lahat ba kayo meron? Okay. So, yan kasama sa mga premyo. In additional sa mga ibinigay ko ng pagkaya ng kaya masuswerte tayong lahat. And again, salamat po sa pagtanggap ninyo sa amin. At happy 4th anniversary. Yung 4 na taon na yan, hindi madali na sinabi kanina, na maraming pagsubok. Kami nung 2 weeks ago, nag-celebrate kami ng 26 years na inibita ko kayo pero walang dumating. Libre ho ang mag-mission sa Amerika, di ba, sister? I don't know. No, libre silang pumunta. Sino magbabayad? Bumiling. Sino magbabayad? Pero hindi libre ang pamasahe. Libre lang ang accommodation. Meron kaming si ang kapatid na Diana, may bahayan. Ako isang kwarto lang, pero pinagkakasya ko ang mga bisita sa isang kwarto.
Kaya yun lang ho ang aking share. Again, ibang-iba ho yung pakiramdam namin na dumating. Ibang welcome na welcome kami. Kakain sila. Kasi mararamdaman mo, pagdating mo sa isang grupo, parang baliwala lang. Hindi na nila inisip yung ang haba ng biyahe, ha? Almost 24 hours ang biyahe mo. Tapos pagdating doon, hi! hindi naman kami naghahanap ng importansya eh. Yung bang pakita mong masaya ka na tumanggap. Diba? Pero merong isa, sabi ko, sorry ha, huwag mo na ikwento doon sa mga kapatid. Meron pa tayong 2 minutes na.